everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Ako na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia and syempre kasama niyo na naman ako kahit na Paskong Pasko para sa ating kwento for today's video. Nako, Merry Christmas po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng Pasko and Happy Holidays naman doon sa mga hindi. O diba, kahit Paskong Pasko, marami tayong mga hinihandang kwento dito para sa inyo. But bago ang lahat ng yan, Merry Christmas and maraming salamat pa rin sa inyong pagsuporta nitong ating channel. Magtatapos na ang taon pero nandito pa rin kayo. Maraming thank you talaga. Hi naman kay Josephina Hilomen, maraming salamat. And hello raw sa kanyang husband na si Danny Hilumen. Ayun, pang third time na raw niya, hindi pa siya nasa shoutout. Maraming salamat po. Pasensya na po at medyo matagal ang ating pag-shoutout kasi nga ang atin pong mga recordings ay advance for this holiday season. And hello din pala sa mga taga-California, USA, sa mga kasama nyo dyan. Hi kay Next Wrong Kill You. Bakit ganun ang pangalan mo? Lindy Zorbieto, maraming salamat. Hello rin kay Pay Mariano, kay Yansky Lorente, kay Gail Easy, sa lahat ng ating mga taga-kapakinig, syempre na mga Suki Freaks Magno. Hello rin pala kay Valerio Tosipin. Maraming salamat. Leonie Hiso, Maria Elena Abe, maraming thank you. Kay Korean yung pangalan, hindi ko mabasa. Yuki Viel, maraming salamat. Sally Buma, Vanessa Parinas at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you talaga. Hindi natin maisa-isang basahin yan pero syempre alam niyo naman na 'di ba? Susubukan natin sa ating susunod na kwento. Nako, video pala kasi medyo mahaba ang ating kwento na ito pero worth for listening naman. Worth naman sa oras nyo habang naghahanda kayo dyan sa inyong mga pang Noche Buena. Ay, hindi na Noche Buena kasi 25 na ngayon eh. Naghahanda kayo ng inyong mapagkain. Nag-init kayo ng inyong mga kinain kagabi. Anyways, wag na nating patagalin. Ito na ang ating kwento for today. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat ng tao may kanya-kanyang mga pinagdaanan. Yun ang humuhubog sa kanilang katauhan. Dear Mama Mia. Hello po sa inyong lahat at magandang araw sa lahat po ng nakikinig ngayon sa kwento ko. Lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia. Pasensya na po talaga kung medyo mahaba itong kwento ko. Hindi ko kasi pwedeng putulin dahil kailangan po ang bawat detalyeng isi-share ko sa inyo para maintindihan nyo ang aking mga pinagdaanan. I am not good in narration but I will try my best na maintindihan nyo ang kwento ko. Just call me Ayla. I'm from Bohol pero lumaki po ako sa Cebu since working student po ako. Marami po kaming magkakapatid, Mama Mia. Ang amin pong mga magulang ay mga magsasaka lang. Well, barangay officer naman po ang papa ko at the same time. Grade 4 pa lang ako, Mama Mia, nung lumaki na ako sa aking kapatid. Doon po ako graduate ng elementary. Then first year high school ay bumalik ako ng Bohol pero 1 year lang din ako doon kasi hindi kaya ng aking mga magulang. Natustusan kami since 13 po kaming magkakapatid noon. After first year ay tumigil na po ako sa high school. Pagkatapos ay bumalik ako ng Cebu para mamasukan bilang isang kasambahay. Hanggang sa inoferan po ako ng aking amo na papatapusin niya ako sa aking pag-aaral since honor student daw ako. Top student po ako sa school, Mama Mia, since grade 1. Grabe, ang dami ko pong napagdaanan. Nasubukan ko na pong umakyat ng stage na walang kasama. Walang pag-aayos ng medal ko. Pero fighter naman ako, Mama Mia. I know at a very young age that I need to be strong for myself. Hinaya ko ang lahat until graduate nga ako ng high school. Hindi ako malapit sa aking pamilya since hindi naman talaga ako practically lumaki sa kanila.
In fact, Mama Mia, kahit pa nga binubuli ako noon, ay nag-stand out pa rin ako in terms of academic. Kasi talagang pinag-igihan ko ang aking pag-aaral. After high school, supposedly ay papag-aralin pa ako ng amo ko sa college. Kasi nga, Mama Mia, gustong-gusto nila ako. Kaso nga lang kinuha ako ng papa ko para makapagtrabaho na at makatulong na sa pamilya. Masakit na masakit yun sa loob ko kasi ang taas-taas po ng pangarap ko noon, Mama Mia. Ang dami ko pong pangarap sa buhay. Ang dami ko pong gustong maabot. Pero kahit masakit, hindi ko po sinuway ang aking papa. Hindi rin naman ako nakaka-dare na tumalikod sa kanila knowing na sobrang hirap talaga ng aming pamumuhay. Tapos ang dami-dami ko pang mga nakababatang kapatid. By the way, ikapito po ako sa 13 na magkakapatid. Meron po akong 6 na mga kapatid na mas matatanda sa akin. Yung isa ay nagtatrabaho na nung mga panahon na yun sa Cebu. Yung iba naman ay may mga asawa na. 6 din ang aking mga nakababatang kapatid kaya ako po talaga ang middle child sa aming lahat. Nagtatrabaho ako noon sa spa, massage therapist, Mama Mia. Kahit pa nga mahirap ay kinakaya ko. Kahit kakagraduate ko pa lang noon ng high school ay tinanggap naman ako. Pinapasok ako ng aming kapitbahay. Mama Mia, kaming 2 ng kapatid ko pero umalis na ito at nag-asawa na doon sa Cebu. Kahit mahirap ay kinakaya ko. Lahat ng komisyon o tip na nakukuha ko bilang isang therapist, Mama Mia, ay binibigay ko po sa aking mga magulang. Halos wala nang natitira sa akin. Pero okay lang. Hindi rin naman ako nakaka-dare, Mama Mia, na masasarap ang aking kinakain habang yung mga nakababata kong kapatid ay walang kinakain. Nung mag-18 na ako, plano ko noon ay mag-apply sa isang mas maganda-gandang kumpanya. Pero naguguluhan ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Since yung sweldo ko noon, Mama Mia, lahat po pinapadala ko sa amin sa probinsya sa Bohol. Noong time na yon, Mama Mia, nagsistay po ako sa isang ate ko sa Lapu-Lapu. Ang totoo niya, naaawa ako sa ate ko. Kasi yung income ng kaniyang asawa ay para lang talaga sa kanilang mga anak. Tapos ako, hindi nga halos ako makapag-abot sa kanila ng konting halaga kasi pinapasiguro niya sa akin ang aming mga magulang at mga kapatid sa Bohol. Eto palang ate ko ay meron pong kapitbahay na may mga negosyo, Mama Mia, na mga wood crafts. Yun bang talagang ginagawang kwintas at kung ano-ano pang mga pang-export na mga produkto. Meron po silang mga trabahador. May isa po na laging lapit ng lapit sa akin dahil ang sabi nila ay may gusto raw ito sa akin. Ako naman binabaliwala ko nung time na yon. Although nasubukan ko na rin naman na magkaroon ng crush nung high school pero wala pa talaga sa utak ko yung mga bagay na ganon. Focus muna ako sa aking pagtatrabaho at pag-aaral noon. One night, nung galing ako sa spa, ay inabangan ako nung lalaki. Mama Mia, may tattoo po siya at base sa kanyang tattoo ay miyembro po siya sa isang fraternity doon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jello. Hindi naman siya pangit pero matured ang kanyang itsura at mature din naman talaga siya. Nasa around 30 na ata ang kanyang edad nung mga panahon na yon. Lagi talaga niya akong inaabangan tuwing umaga kapag papunta na ako ng trabaho, pati na rin tuwing gabi kapag pauwi na ako. One time, Mama Mia, nagulat ako dahil sabi niya ay tutulungan niya raw ako sa mga gastusin ko para makapag-apply doon sa trabahong gusto ko. Gulat na gulat ako dahil hindi ko man lang sinabi sa kanya na may plano akong ganon. Pero narinig pala niya sa ate ko at yung boss niyang babae na nag-uusap tungkol doon. Hindi po ako pumayag kasi hindi naman kami close para gastusan niya yung pag-a-apply ko doon.
Pero sabi niya, Mama Mia, gusto niya raw talaga ako. Prinangka ko siya na wala pa akong plano sa mga ganong bagay. Sabi niya, willing naman siyang mag-antay. Everyday ay inaabangan niya talaga ako at binibigyan niya ako ng mga ulam like barbecue, paminsan-minsan. Pero Mama Mia, lagi ko pong tinatanggihan yung kanyang mga binibigay, lalo na yung cash. Kahit pa nga mga ulam, paminsan-minsan ay hindi ko rin yun tinatanggap. Sabi niya kung ayaw ko raw, tanggapin ko lang tapos itapon. Mama Mia, mula nga noon ay medyo naging close na kami. Sabi naman niya kasi binibili niya raw ang mga bagay na yon para sa akin. Kuya po ang tawag ko sa kanya. Magto 2 months na nung araw-araw na siyang nagpapakita sa akin. Binabaliwala ko yon at hindi ko nilalagyan ng mali siya. Sinabihan ko siya na if magkakaroon na ako ng mas maganda-gandang trabaho, ay ibabalik ko sa kanya lahat ng mga naibigay niya sa akin kasi nakakahiya yon. Prinangka ko rin siya, Mama Mia, na wala akong nararamdaman para sa kanya. October 2005, 18 na ako noon. Walang handa. Normal lang ang araw na yon para sa akin pero excited na ako dahil sa wakas, legal age na at makakapag-apply na ako dun sa kumpanyang gusto ko. Sikat kasi yung kumpanya na ito nung time na yon, Mama Mia. Nung nag-umpisa na akong mag-apply, dahil nga meron naman akong last commission mula sa spa na pinagtrabahuan ko, ay yun ang aking ginamit. Talagang tinitiis kong maglakad sa katirikan ng araw. Walang kainan kasi nga yung pera na meron ako ay kulang na kulang pa para pang apply ko doon in case na matanggap ako at kailangan ng mga requirements. Itong si Jello, Mama Mia, lagi pa rin nandyan at offer ng offer sa akin na tanggapin ko na raw yung perang sinasabi niya. I declined. Ayoko talagang magkaroon ng malaking utang na loob sa isang tao lalo na kung may gusto siya sa akin at ako naman ay walang nararamdaman sa kanya. Kaya yun, habang nag-a-apply ako, natanggap ako sa interview, Mama Mia, sa isang kumpanyang gusto ko at may mga requirements akong kailangan na isubmit. Yung ate ko, siyang nagbigay sa akin ng pera. Mama Mia, ang isip ko noon ay baka inutang nila yung pera kasi nga hindi naman biro yung mga requirements na kinakailangan dun sa kumpanya na yon. One day, galing po ako sa pagkuha ng police clearance nung inabangan ako ni Jello. Birthday daw ng mama niya. Tumanggi ako pero sabi niya, Mama Mia, sana naman wag ko raw siyang tanggihan dahil pati raw mama niya ay inimbitahan ako. So dahil Friday naman yun ng hapon ay pumunta na lang din kami dun sa kanila. Konti lang naman ang mga bisita. Pero may mga kasamahan at syempre mga kaibigan siya na nandoon at nakikipag-inuman kasama rin ng kaniyang mga pinsan. Nagulat ako, Mama Mia, kung bakit in-invite pa niya ako halos wala naman silang handa doon. Then pinakilala niya ako bilang kaniyang girlfriend. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Pero hindi na lang po ako pumalag dahil baka mapahiya siya sa harap ng kaniyang mga kaibigan at kamag-anak kung iko-correct ko pa siyang hindi ko siya boyfriend. Ang aming usapan ay uuwi ako ng 9 p.m. dahil nagpaalam naman siya sa ate ko. 8:30 p.m. na nung kinukulit ko na siya na uuwi na ako dahil pagod na ako nung mga panahon na yon. Kasi nga, nung araw na yon ay lakad ako ng lakad para sa requirements ko at ang init-init ng panahon. Sabi niya, Mama Mia, tatapusin na lang daw nila yung iniinom nila kasi last bottle naman na daw yun. Sabi niya, magpahinga na lang daw muna ako dun sa itaas ng bahay nila. Mama Mia, sabi niya kapag nakatulog na raw ako ay gigisingin niya raw ako. Kaya ngayon, humiga na lang ako dun sa may sala nila, dun sa taas, kasi nga pagod na ako. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa sobrang pagod. Nagising na lang ako, Mama Mia, nung may humahaplos sa akin.
Kabang-kaba talaga ako noon at gulat na gulat. Itinulak ko siya papalayo sa akin pero malakas siya. Mama Mia, yung kanyang mga mata nung mga panahon na yun ay talagang mulat na mulat at yun pala ay nakatira pala siya noon ng pinagbabawal na gamot. Hinahalikan niya ako. Pinipigilan ko siya at pilit ko siyang inaalis sa harapan ko. Pero malaki siyang tao. Tapos maliit akong babae. Hindi po tugma ang lakas namin sa isa't isa. Mama Mia, pinilit ko po siya at nakiusap po ako sa kanyang huwag niyang gawin sa akin ang bagay na yon. Pero hindi po siya nakinig. Parang wala po siyang naririnig dahil yung utak niya siguro ay sarado na dahil sa tinira niyang bawal na gamot. At oo nga, Mama Mia, nagalaw nga niya ako nung gabing yon. Iyak ako ng iyak, pagkatapos noon ay para po siyang nahimasmasan. Sorry siya ng sorry sa akin pero hindi ko siya pinakikinggan. Mama Mia, nanginginig ako nung mga panahon na yon. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Mama Mia, hinatid na niya ako sa bahay ng ate ko. Habang sakay kami ng jeep ay ayokong lumapit sa kanya. Tapos siya para pong nagsisisi dun sa nagawa niya dahil sa nakikita niyang reaksyon ko. Takot na takot ako sa kanya pero natatakot din akong magsabi sa ate ko. Kasi yung ate ko, Mama Mia, ay lagi po siyang ibinibida sa akin na mabait daw talaga itong si Jello. Siya naman ay sorry ng sorry sa akin dahil nagawa lang daw niya ang bagay na yon kasi nga mahal na mahal daw niya ako at para raw sagutin ko na raw siya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung anong gagawin ko noon. Sa totoo lang, naisip ko pong tapusin ang buhay ko. Pero nagwo-worry din naman ako sa mga magulang ko, sa mga nakababata kong kapatid. Kung mawawala ako sa mundo, sino na lang ang tutulong sa kanila? Mula nung mangyari ang bagay na yon ay iniwasan ko na talaga si Jello habang nagpa-process pa rin ako ng mga papel ko para sa aking papasukang trabaho. Kinakabahan ako noong mga panahon na yon, Mama Mia, kasi baka masabit ako dun sa medical. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag sumabit ako dun sa medical na yon. Pakiramdam ko, Mama Mia, dun sa medical na yon ay makikita nilang ginalaw ako. Makikita nila na ginalaw ako nang hindi ko gusto. Yun ang nasa isip ko nung mga panahon na yon. One night, sa pag-iwas-iwas ko po kay Jello ay inabangan pala niya ako sa daan. Madilim ang area na yon, Mama Mia, at binablockmail niya ako na sasabihin niya sa kapatid ko na may nangyari sa amin if hindi ko siya papansinin. Takot na takot ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Kaya naman pinilit ko ang sarili kong maging normal ang pakikitungo ko sa kanya. Nung malapit na ako mag-umpisang magtrabaho ay bumagsak talaga ako dun sa medical ko kasi may UTI pala ako dun sa urinalysis. Kinakabahan talaga ako. Mama Mia, pinag-repeat urine test nila ako after kong inumin yung medication na binigay sa akin ng doktor. Pero dahil nga wala pa akong pambili noon ng gamot ay sinabi ko yun sa ate ko. Nagulat ako, Mama Mia, nung pumunta sa bahay namin si Jello at nag-abot ng pera. Only to find out na lahat pala nung gastos ko na binigay sa akin ng ate ko ay galing pala yun kay Jello. Pinadaan lamang niya kay ate. Kaya yun, nagbigay siya ng pera. Pero sabi niya, sasamahan ko raw siya mamayang gabi. Kinakabahan ako. Nanginginig ako noon. Nagpaalam pa siya sa ate ko. Tapos binigay pa niya ang pera sa akin. Sabi niya, konti lang daw yon at mamayang gabi na niya ibibigay yung kulang, Mama Mia, para makumpleto ko yung pinapainom sa aking gamot ng doktor. Para rin pambayad ko ng repeat urine test ko. Ayoko sanang sumama sa kanya pero yung kanyang mga mata ay halatang-halatang nagbabanta, Mama Mia.
Na para bang ano bang oras ay madudula siya sa ate ko at sasabihin niya ang nangyari sa amin. Ang inisip ko na lang, Mama Mia, ano pa bang kakatakutan ko? Nakuhanan niya ako. So ayun, sumama ako sa kanyang kinagabihan. Dinala niya ako sa bahay ng kanyang pinsan na wala doon palagi sa bahay nito. In short, kaming dalawa lang ang nasa bahay na yon. Baboy na baboy talaga si Jello nung mga panahon na yon, Mama Mia. Dahil sa lahat ng ginawa niya, as in, grabe talaga. Oo, syempre. Kasi nga kaming dalawa lang doon, may nangyari sa amin. Pero sa mga nangyari sa amin, siya lang po ang nag-e-enjoy. At first, ay syempre, pinipigilan ko siya sa kanyang ginagawa. Pero wala na rin naman akong magagawa eh. Alam ko naman ang mangyayari kapag sumama ako sa kanya nung gabing yon. Kaya ayon, hinayaan ko na lang siya para matapos na, Mama Mia. Dahil alam ko, kapag hindi ko siya pinapayagan, ay ako naman ang kanyang gagawing bihag sa kanyang mga blackmail. Duming-dumi ako noon sa sarili ko, sa totoo lang. Pero hindi ko alam kung paano ba tumakas kay Jello. Sumunod ako sa lahat ng gusto niya. Pero plano ko noon, kapag nakapag-umpisa na ako ng trabaho, ay hindi na ako magpapakita sa kanya. Mama Mia, nung mga time na may nangyayari sa akin ay wini-withdraw pa niya. Dahil sabi ko, kailangan ko pang makapasa sa medical at kailangan ko pang makapasok sa trabahong yon. At sinabihan ko rin siya, Mama Mia, once magdalang tao ako ay tatapusin ko na rin ang buhay ko. Lagi niya akong ina-I love you-han sa tuwing may mangyayari sa aming dalawa. Talagang nanginginig ang kalamnan ko at nananayo ang mga balahibo ko sa sobrang cringy, Mama Mia. At nung nag-repeat urine test na nga ako, sa wakas ay naipasa ko naman yon. Hanggang sa ready na ako for the work orientation the next day para makapasok na nga ako sa trabaho. Mama Mia, napakalaki po ng kumpanyang napasukan ko. Nung nag-umpisa na akong magtrabaho, at first ay pinapansin ko pa si Jello kasi kailangan ko pa po ng pera para may pampamasahe ako at allowance dun sa trabaho ko kasi nga wala pa akong sweldo. Umoffer naman siya, Mama Mia, ng boarding house para sa akin. Kasi plano siguro niya na pupuntahan na lang niya ako doon sa tuwing mga ngailangan ng katawan niya. Ayun, nag-boarding house ako. Kasama ko siyang naghanap, Mama Mia. Pero kahit binayaran niya na yon ay isang beses lang siyang nakapunta doon. Kasi nga lagi naman akong nasa labas at nagtatrabaho. Mama Mia, sinabihan ko rin siya at akin po siyang niloko. Na dahil nga first kinsina ko pa noon sa trabaho ay kailangan 12 hours ako doon araw-araw. Kasi 8 hours pa ang training ko tapos 4 hours noon ang aking pagtatrabaho. Hindi ko sinabi, Mama Mia, na yung 12 hours na yon ay bayad ako. Lagi niya akong binibigyan ng pera, pangkain, pero hindi ko ginagamit. Naghanap ako ng sarili kong boarding house. Yung malayo sa boarding house na inupahan niya para sa akin. Mama Mia, nung nagsweldo na ako after 15 days, ay lumipat ako. Every time na lalabas ako ng trabaho ay hindi ako sasabay sa mga tao dun sa may gate kasi alam kong nandun siya at inaabangan niya ako. Nag-aantay ako ng 1 to 2 hours, Mama Mia. Pagkatapos hindi ko talaga hinuhubad yung uniform ko para hindi niya ako mapansin kaagad. Imbes na sa gate 1 ako lalabas kasi yun ang pabor sa boarding house ko ay dun talaga ako sa gate 3 lumalabas. Kahit mamalayo yun, Mama Mia, basta ba maliit yung tsansa na magkikita kaming dalawa. Sobrang kaba ko every time na lalabas na ako ng trabaho. Sobrang kaba ko talaga, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay nandyan lang siya at nakatingin sa akin. One time ay nakita niya talaga ako. Doon kasi ako dumaan noon sa gate 1 kasi napakalakas ng ulan at wala akong dalang payong kaya sumabay na lang ako sa kasamahan ko sa trabaho.
Pero 3 months na yon, Mama Mia. 3 months na simula nung lumipat ako ng boarding house. Galit na galit yung mukha niya, Mama Mia. Pero dahil nga may mga kasamahan ako, ay sinabihan ko siyang huwag siyang makulit sa akin. Dahil talagang ipapadakip ko siya sa mga guard na nandoon. Mama Mia, dahil may kasama ako noon na kaibigan ko na napagsabihan ko ng pinagdaanan ko, ay siya ang humarap dun kay Jello. Siya ang nagsabi, Mama Mia, na talagang ipapakulong niya ito kapag may mangyaring masama sa akin. Wala raw ibang suspect kundi siya. Pinablatter na rin namin siya. Yun ang sinabi ng kaibigan ko kahit hindi namin yun ginawa. Medyo natakot naman si Jello, Mama Mia. Nakahinga ako ng malalim pero bago siya umalis ay nakipag-usap siya sa akin. Sabi niya kung hindi na raw ako masaya, Mama Mia, wala raw ibang lalaking tatanggap sa akin dahil sirang-sira na raw ako. Sinigurado niya raw yon. Wala raw akong utang na loob sa kanya. Ang laki-laki raw ng gastos niya sa akin tapos gaganunin ko lang siya. Kaya yon, sinabi ko sa kanya na mas malaki pa ang kasalanan niya sa akin kesa sa kanyang mga iginastos. Kahit paggastusan niya ako habang buhay ay hinding-hindi yun mababayaran ng kanyang ginawa sa akin. Nanginginig ako noon sa sobrang galit at sa sobrang takot. Hanggang sa kamatayan ko, alam kong dadalhin ko yung pambababoy na ginawa niya sa akin. Umalis na siya, Mama Mia, pero hindi pa rin ako nagpakampante kasi alam ko na baka nandyan lang siya sa paligid. Pumasok ako sa isang mall at pumwesto ako dun sa area kung saan makikita ko lahat ng taong papasok. 1 oras ako mahigit nag-antay doon, Mama Mia, bago ako umalis. Dahil natatakot akong baka masundan niya ako at malaman niya kung saan ako nakatira. January 2006 ay meron po akong nakaklose sa trabaho ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi na rin ako pumupunta dun sa ate ko dahil natatakot ako na baka magkita kaming dalawa ni Jello. Ilang buwan nang lumipas ay medyo naging okay na ang nararamdaman ko kasi hindi na kami nagkita pang dalawa ni Jello. Boarding house, trabaho, yun lang ang routine ko, Mama Mia. Overtime din ako ng overtime kasi yung sweldo ko ay ubos ko rin naman agad sa pagpapadala doon sa probinsya. Nag-focus ako sa sarili ko at sa pagtatrabaho ko. Pero may mga times pa rin, Mama Mia, na nagigising ako ng madaling araw o sa kalagitnaan ng gabi dahil napapanaginipan ko yung mga ginawa sa akin noon ni Jello. Nagugulat talaga yung mga roommate ko, Mama Mia, dahil sila ni isa ay wala akong pinagsabihan dun sa nangyari sa akin. Maski nga ate ko, Mama Mia, ay hindi alam ang ginawang kababuyan ni Jello sa katawan ko. Every time na nagsusweldo ako, pinapadala ko yung sweldo ko kina Mama. Tapos, pinabibigyan ko na lang din ang ate ko. Mama Mia, hanggang sa nakabili na rin ako ng cellphone. 3310 nung mga panahon na yon. Medyo naging okay na ang sitwasyon ko. Gusto ko nang bumalik ng pag-aaral habang nagtatrabaho pero dinidiscourage ako ng papa ko at nagagalit siya, Mama Mia. Kasi sabi niya wala na raw tutulong pa sa kanila. Noong mga panahon na yon, dalawa kami ng ate ko na nagbibigay sa kanila ng mga panggastos buwan-buwan. Hindi rin naman malaki ang binibigay ng ate ko kasi, Mama Mia, meron din siyang sarili niyang pamilya. Nasasaktan ako noon every time na nagagalit ang papa ko kapag binibring up ko sa kanya yung kagustuhan kong makapag-aral ulit. Nasasaktan ako dahil parang ayaw niyang suportahan ang mga pangarap ko. Ilang buwan ang lumipas, napakarami nang nagbago sa buhay ko. Medyo na-enjoy na rin ako sa trabaho ko at nag-umpisa na rin ako noon na magkaroon ng textmate kasi uso ito nung mga panahon na yon. Mama Mia, may mga nami-meet up pa nga ako noon. Syempre,
Yung iba talaga ay hindi naman totoo at hindi naman honest dun sa kanilang mga panagsasabi. Mostly sa plaza po ang eyeball namin after magsimba. Nasubukan ko na rin at natuto na rin akong uminom nung mga panahon na yon kasi ang mga kasamahan at kaibigan ko sa trabaho ay mahilig po sa tagay. May mga happy hour na talagang gustong-gusto nilang sumama ako sa kanila at makipag-bonding. Nasubukan ko na rin na makipag-boyfriend Mama Mia. Boardmate ko yung boyfriend ko nung time na yon. Pero mabilis lang ang naging relasyon naming dalawa. Kasi every time na susubukan niyang hawakan ako ay nanginginig po ako sa sobrang takot. Ewan ko, dala ata siguro yun ang trauma dahil yun sa ginawa ni Jello sa akin noon. September 2006, may kasama ako sa trabaho Mama Mia na taga-ibang lungsod at in-invite ako at ang iba pa naming mga kaibigan para sa fiesta sa kanila. Expected na namin na may disco Mama Mia dahil napakarami noon. Excited na excited kami kasi nga work lang kami ng work, paminsan-minsan lang kami gumala. Kaya naman para kaming mga hayop na nakahawla at nakalabas kapag nangyari ang mga bagay na yon. Itong mga kaibigan ko, syempre Mama Mia, ay napaka-sexing manamit. Kung tutuusin, kung titignan mo sila ay para silang mag-gym instead na sa diskuhan. Ako naman dahil mahilig ako sa short, Mama Mia, kasi napakalalaki ng mga legs ko, ay nag-short na lang din ako. Siguro dahil nagmana yung aking katawan sa mama ko. Malaki yung legs ko, malaki yung aking hips at puwetan, pero maliit naman ang aking mga cocomelon. Sakto lang, Mama Mia. Hindi kalakihan at hindi attractive ang mga yon. Pero dahil kahit hindi ako masyadong maganda ay confident naman ako sa akin pong katawan at syempre sa akin pong complexion, Mama Mia. Kahit po sa probinsya ako lumaki, ay maputi po ang aking kutis. Noong mga panahon na yon ay talagang masayang-masaya ako. Hindi ko ininda yung hirap sa trabaho. Dumating kami sa bahay ng aking kaibigan mga 9 p.m. dahil wala pang traffic nung mga panahon na yon. Mama Mia, yung kanilang barangay ay malayo po pero napakarami pa rin nilang mga bisita. Ang dami-daming tao sa may kalsada. Kahit pa lang dun sa mga pinagdaanan namin ay talagang ang dami-dami ng tao. 12 midnight hanggang 1 a.m. yun ang plano naming oras para pumunta dun sa may disco. Kain to the max talaga. At's in. Pagkatapos noon ay pumunta na kami ng disco, Mama Mia, at hindi naman pala sementado yung disco nila, kaya napaka maalikabok. Kung talagang alam ko lang na gano'n ang sitwasyon ay nagtsinelas na lang sana ako. Kami lang ng mga grupo ko doon ng sobrang sexy ng mga damit. Kasi nga yung mga kasamahan ko ay mahilig sa mga sexing mga damit, Mama Mia. Yung iba ay talagang probinsyang-probinsya pa kung titignan mo. Pagpasok namin ay may mga lalaking nagtinginan sa amin. Isang grupo po sila na masasabi mo rin namang mga gwapo. Tingin ng tingin sila sa amin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung talagang nagagandahan sila sa amin o ang tingin nila sa amin noon ay mga babaeng mababa ang lipad dahil nga sa aming mga suot. Tapos napakagaling pa talagang mag-grind ng sayaw ng aming mga kasamahan. Dahil nga may pole noon sa gitna ng disco, Mama Mia, ay dun po talaga kami pumuesto at kanya-kanya kaming hawak ng pole habang ginagrind namin yon. Hindi ko alam kung ang dumi-dumi na ng tingin sa amin ng mga lalaking nang doon pero wala na kaming pakialam kasi nag-e-enjoy na rin kami, Mama Mia. Hanggang sa ilang oras ang lumipas ay yung isang grupo ng lalaki ay lumapit sa amin. Normal lang naman ang mga itsura nila. Pero may dalawa doon na gwapo talaga. Yung isa, Mama Mia, ang nakakuha ng aking atensyon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang John. 5'7" ang kaniyang height, napakaputi at malinis na malinis tignan.
Magaling siyang manamit. Naka-red cap siya noon, white printed t-shirt, tapos short Mama Mia at naka-tsinelas lang. White and blue ang combination ng kanyang eyelander na tsinelas. Nag-stand out talaga siya sa akin dahil sa kutis niya na ibang-iba sa mga lalaking nandoon. So syempre, nagpasulyap-sulyap ako noon Mama Mia. Yung iba talaga na mga lalaki ay lumapit na sa mga kasamahan ko. Pero siya tahimik lamang. Parang nagmamasid lamang sa paligid. Kung minsan nga ay hindi siya sumasayaw at tumatayo lang sa gitna. Mama Mia, dahil nag-form kami noon ng circle ng kasama ng kaniyang mga kasamahan ay ayun na rin siya. Sumama na rin. Yung iba kong mga kasamahan ay syempre nagpapagitna yung iba para naman magpasikat sa kanilang mga steps at sayaw. Ako nung mga panahon na yun ay tinitignan ko lang siya. Hindi naman siya nakatingin sa akin at hindi siya namamansin kaya hindi ko na lang din siya pinapansin. Until nagpalit ng music at naging sweet yun Mama Mia. May isang lalaking lumapit sa akin na kasamahan nila na gustong makipagsayaw. Pero dahil parang nakikita ako sa kaniyang pagmumukha ni Jello kasi nga Mama Mia mahaba ang kaniyang balbas at malaki siyang tao. Pero kahit na gano'n ay hindi ko naman siya binastos. Hiningi niya ang number ko pero hindi ko binigay. Hindi na rin siya sumayaw Mama Mia dahil ayoko ngang makipagsayaw at lumapit na lang siya sa akin at nakipag-usap. Nung hiningi niya ang number ko, sabi ko wala akong cellphone kasi hindi ko siya gusto, hindi ko siya type. After noon ay sunod-sunod na ang sweet music kaya nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko na lalabas muna ako at hahanap ng maiinom dahil uhaw na ako. Ang totoo niyan, lumabas ako dahil ayoko na dun sa kagrupo nila, lalong-lalo na dun sa lalaking naaalala ko si Jello sa kanya. Nung lumabas na ako at naghanap na ng tindahan ay dun kami nagkita ni John. Lumabas din pala siya at bumili ng maiinom. Hindi ko alam Mama Mia pero para akong nahihiya nung mga panahon na yon. First time ko talaga na makaramdam ng ganong bagay sa isang lalaki. Nung bumili ako ay bumili din siya. Patras na ako noon Mama Mia nung nadaanan ko siya kasama ang isa niyang kasamahan. Hi miss, pwede bang magpakilala sa'yo? Anong pangalan mo? Nagkakilala na kami ni John Mama Mia pero hindi naman formal dun sa loob ng disco kasi napakalakas ng ingay. Yung kaniyang kasamahan, syempre dahil kasama niya si John ay nagpakilala na rin ako. Nagpakilala din si John sa akin. Mama Mia, hindi pala siya taga doon, pero doon ng kaniyang trabaho. 3 to 12 p.m. daw ang kaniyang duty. Ang dami-dami niyang chinika sa akin. Hanggang sa nilabas ko na yung cellphone ko. Gulat na gulat si John Mama Mia. May cellphone ka pala. Pwedeng humingi ng number mo? Akala ko kanina sabi mo dun sa isa kong kasama wala kang cellphone. Ngumiti lamang ako Mama Mia. At saka hindi ko alam kung mapapahiya ba ako dahil hindi nga ako nagbigay ng number dun sa lalaking nagpapaalala sa akin kay Jello kanina. Hindi kasi ako mahilig mag-load kasi nasasayangan ako sa pera. Palusot ko na lang sa kanya. Ang totoo niyan ay ayoko talagang magbigay ng number dun sa lalaki. Ako maglo-load sa'yo, wag kang mag-alala. Pwede bang humingi ng number mo? So nag-exchange number kaming dalawa ni John. Kaya mula noon Mama Mia ay lagi na siyang nagte-text sa akin. Paminsan-minsan ay lagi niya akong sinusundo sa tuwing out na ako sa trabaho ko. Pinupuntahan niya ako Mama Mia pati na rin sa mismong boarding house ko. At dahil everyday na kaming magka-text ay gumaan ang loob ko sa kanya. Halos kasi lahat ng vacant time ko ay magka-text kaming dalawa. Halos siya na lang lagi ang kausap ko at naramdaman ko naman Mama Mia na sincere po ang pakikipag-usap sa akin ni John. Hanggang sa nagdesisyon siyang manligaw sa akin. Sinagot ko siya after just 2 weeks sa kaniyang panliligaw.
O alam kong marupok ako sa paningin niyo pero wala akong magagawa dahil gusto ko naman talaga si John, Mama Mia, at nakikita ko naman na sincere siya sa kanyang nararamdaman. Pero hindi ko po maiiwasan na may takot na pumapasok sa utak ko. Dahil Mama Mia, sa sinabi sa akin noon ni Jello na wala nang tatanggap sa aking lalaki kapag nalaman nito na wasak na ako. Hindi ko ininda yun, pilit kong winawakli yon sa isipan ko. Hanggang sa nagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni John, lagi pa rin niya akong sinusundo, Mama Mia, if hindi conflict ang schedule namin sa trabaho. Every Sunday ay gumagala talaga kaming dalawa kasi pareho naman ang day off namin. Pero hanggang momol o make-out lang talaga kami. Second month na after nung aming relasyon, nung nagsabi siya sa akin, na gagala raw kami tuwing birthday. Dahil may isang birthday raw at Saturday night naman yon. Ito kasing boarding house namin ay gated, Mama Mia. Ang rules doon ay until 1 a.m. lang bukas ang gate. Kasi meron ngang mga nagtatrabaho na 12 midnight pa po ang uwian. So if lagpas 1 a.m. na, hindi ka na makakapasok. Stricto ang landlady namin. Since malaki naman po talaga yung aming boarding house na nirerentahan. 13 rooms po yun, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang Saturday, ayun na nga, pumunta kami ni John sa birthday ng kaniyang kasama na nasa kabilang barangay lang naman nung kaniyang pinagtatrabahuan. So, nag-enjoy kami noon at nagtatagay tsaka may video kay Mama Mia kaya nakalimutan ko ang oras. Almost 1 a.m. na pala. Tapos babiyahe pa kami. Hindi na talaga ako aabot ng 1 a.m. dun sa boarding house kasi malayo yun. Umiiyak na ako nung time na to, Mama Mia. Hindi dahil natatakot ako dahil hindi ako nakauwi, kundi natatakot ako sa posibilidad na mga pwedeng mangyari sa aming dalawa ni John kasi no choice na ako kundi doon din sa boarding house niya matulog. Mama Mia, hindi ko pa po na-open up kay John yung tungkol sa nakaraan ko. Big deal talaga sa amin nung mga panahon na yon ang virginity, lalo na sa aming mga taga-probinsya. So hindi talaga ako mapakali noon. Nung hindi pa kami nakakauwi ng boarding house, Mama Mia, ay talagang kung ano-ano na ang naiisip ko. Nung mga panahon na yon, hindi ko rin minamadali si John na umuwi kasi nag-iisip pa ako kung paano ko ba sasabihin sa kanya ang tungkol sa aking nakaraan. Around 3 a.m. nung umuwi na kami ng boarding house niya, mayroon namang CR dun sa boarding house niya kaya ayon nag-half bath na muna ako. Wala akong imik noon dahil hindi ko alam ang aking nararamdaman. Sabi niya papahiramin niya lang daw ako ng t-shirt. Matulog ka na. Matatagalan ako sabi ko. Hindi siya nagsalita, Mama Mia. After ilang minutes ay pumasok na ako sa CR at nagtagal talaga ako doon. Iniisip ko na baka paglabas ko ay tulog na siya dahil nga nakainom siya. Pero paglabas ko ay hindi pa pala siya natutulog kahit na magpa 5 a.m. na nung mga panahon na yon. Natagalan ako sa CR dahil umiiyak ako doon. Bakit gising ka pa? Medyo sumakit ang tiyan ko kaya natagalan ako sa loob. Palusot ko. Natatakot ka ba sa akin? Tanong niya. Ano? Wala naman, hindi naman. Talagang sumama lang ang tiyan ko. Tumabi siya sa akin, Mama Mia. Tumabi siya sa akin na humiga dahil iisa lang naman ang higaan na nandun sa kaniyang kwarto. Isa lang yung bed na may foam. At first ay tumalikod ako sa kanya. Baliwala lang naman sa kanya yon. Ilang minuto pa yumakap siya sa akin. Nitong mga panahon na to, Mama Mia, ay talagang nanginginig na ako. Natatakot ka sa akin, nararamdaman ko. Ayun, Mama Mia, umiyak na ako sa sobrang panginginig ko. Hindi naman kita lolokohin, hindi naman kita paglalaruan. Kung ano mang mangyayari sa atin, paninindigan naman kita. Huwag kang matakot ha. Siguro natatakot ka dahil first time mo, no? Sa umpisa lang naman yan masakit. Mas lalo pa akong naiyak noon dahil ang akala niya ay virgin pa ako.
Mas lalo akong nahirapan sa pag-iisip kung paano ko ba sasabihin sa kanyang totoo. Hinahalik-halikan na niya ako noon, Mama Mia, kung saan-saan na umaabot ang mga kamay niya. Kahit na kinakabahan pa rin ako ay nadadala na rin ako sa sobrang init na aking nararamdaman kasi nakainom na rin ako doon sa parting pinanggalingan namin. Hanggang sa dumating na siya sa puntong huhubarin na sana niya ang short na suot ko. Malapit na talaga siyang matapos noon sa paghubad ng short ko nung bigla akong bumangon at nanginginig. Sandali dyan. Umiyak ako ng umiyak, Mama Mia. Sobra ang pag-iyak ko nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Shock na shock naman siya, Mama Mia, nung bumangon ako ng biglaan. At nung problema, hindi naman kita pababayaan, wag kang matakot. Patuloy pa rin siya sa paghalik sa akin at ako ay hindi na nag-respond sa kanyang mga halik at umiiyak na lang ako. Hindi na ako virgin, John. Hindi na ako virgin. Marumi na ako. Hindi siya nakasagot, Mama Mia, pero poker face siya nung mga panahon na yon. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya sa kanyang muka. Matulog na tayo, sige na. Mamaya na natin yan pag-usapan, sabi niya. Sorry kung hindi ko in-open up sa'yo to, ha. Sorry kung hindi ako nagsabi agad. Hindi mo na ako maipagmamalaki. Sabi ko habang umiiyak at tumalikod sa kanya. Umiyak lang ako at nakatulog na rin nung mga panahon na yon. Hindi na rin ako nag-explain sa kanya, Mama Mia, kahit na ano pa man dahil hindi na rin naman niya tinanong ang mga detalye dun sa sinabi ko. Nagising kami nung halos 12 noon na. At dito ko napansin na iba na ang kaniyang pagtingin sa akin. Sabi niya ihahatid daw niya ako pagkatapos naming kumain. Kumain kami sa Jollibee na aming nadaanan at bago niya ako hinatid sa bahay. Nung inhatid na niya ako, Mama Mia, ay wala na siyang goodbye kiss sa pag-alis niya. Nung tumalikod siya ay iyak ako ng iyak. Pagkatapos noon ay tinext ko siya. Sinabi kong alam kong disappointed siya sa akin. Humingi ako ng sorry sa kanya. Sinabi ko na hindi pa ako handang i-open up sa kanya tungkol yung mga nangyari sa akin dahil hindi pa siya readyng makinig. Sabi ko hindi ko siya ipipressure. Sabi ko tatanggapin ko kung iiwanan niya ako. Pinag-ingat ko rin siya sa biyahe at sinabi kong mahal ko siya. Hindi na siya nag-reply pa sa text ko, Mama Mia. Ilang araw akong walang natanggap na text mula kay John pero nag-antay pa rin ako. Umasa akong mahimasmasan siya at babalik siya sa akin dahil mahal niya ako. Mama Mia, nung ilang araw na wala pa rin talagang message mula kay John ay nasabi kong tama nga siguro ang sinabi ni Jello na wala nang tatanggap sa akin. Kaya iyak na lang ako ng iyak. Tuwing pumapasok ako sa trabaho ay para akong walang gana. As in, masakit na masakit talaga ang nararamdaman ko dahil first time ko pong na-in love ng totoo sa isang lalaki. Para akong mabaliw nun sa sobrang sakit. Frustrated ako noon, lalong-lalo na dahil malaki ang posibilidad na hindi talaga ako matanggap ni John. Nagantay ako hanggang Sunday kasi day off niya, pero hindi pa rin siya nag-message sa akin. Hanggang gabi na lang ay wala rin siya at hindi siya pumunta sa boarding house. Kahit masakit, Mama Mia, sinabi ko sa sarili kong hindi na dapat ako umasa. Inisip ko na lang na panaginip ko na lang si John dahil hindi niya ako magawang tanggapin. Nagpatuloy ako sa trabaho ko hanggang sa bumalik ako sa dati kong routine na trabaho at boarding house lang. Sabado ng gabi ay nashock ako, Mama Mia, nung nandun si John sa may overpass malapit sa gate 1 kung saan ako lalabas sa trabaho. Nung makita ko siya, hindi ko mapigilan ng sarili kong umiyak. Masayang-masaya ako dahil sobrang miss ko na siya. Yumakap ako sa kanya, Mama Mia, pero wala akong na-feel na warm galing sa kanya. Parang ibang-iba na talaga siya mula noong nalaman niya ang tungkol sa hindi ko na pagiging birhen.
Pero hindi ko na yon pinansin. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay masaya lang ako na nagpakita siya sa akin. Sabi niya gagala raw kami. Kaya ayon, gumala kami at kumain kami sa may barbecuehan at lumihan. Then, uminom kami pagkatapos. May videoke doon kaya doon kami uminom ng kaming dalawa lang. Sabi niya sa boarding house ko raw siya uuwi. Dahil sa sobrang saya ko, Mama Mia, ay naisip ko noong tanggap na siguro talaga ako ni John. Hindi ko na iniisip, Mama Mia, yung kakaibang gestures niya sa akin na ibang-iba kaysa doon sa bago pa lang kami. Mas natabunan nito ng sayang naramdaman ko na nagpakita na rin sa akin sa wakas ang lalaking mahal ko. Na mali si Jello. Hindi totoong walang lalaking tatanggap sa akin dahil meron. Noong gabing yon ay may nangyari sa aming dalawa ni John. Pero hindi naman maraming beses. Isang round lang, Mama Mia. Sunday noong inihatid na niya ako dun sa boarding house ko kasi dun kami sa boarding house niya tumuloy nung gabi ng Saturday kasi naabutan na rin kami ng 1 a.m. Mama Mia, hindi pa rin niya ako sinusundo araw-araw. Inintindi ko na rin naman siya. Hindi na rin siya laging nagtitext sa akin unlike noon na kapag may vacant siya ay talagang tinitext niya ako at ina-update pero naiintindihan ko pa rin yun. Iniintindi ko na lang ang importante ay tanggap niya ako. Ganun ang routine namin ng ilang buwan. Kada Sabado ay kinukuha at sinusundo niya ako dun sa boarding house ko at kakain kami tapos dun kami matutulog sa boarding house niya. Sunday ng hapon niya ako inihahatid sa boarding house ko. Until one time, Mama Mia, pumasok sa isip ko na talagang ibang-iba ang pakiramdam ko kay John. Tahimik na tahimik siya kapag magkasama kaming dalawa. So ayun, bumili ako ng SIM card at ginawa ko siyang textmate. Ewan ko kung anong pumasok sa kukote ko at ginawa ko yon. Hi, this is Faith. Pwede bang makipag-textmate sa'yo if may oras ka? Sabi ko. Agad-agad siyang nakapag-reply. Oo daw, Mama Mia. Tinanong ko siya kung nakaistorbo ba ako sa kanya o kung may magagalit pa. Sabi niya okay lang naman, walang magagalit dahil hindi raw siya taken. Kaya ayun, tinext ko siya, sinabayan ko siya bilang Faith, Mama Mia. Hanggang sa sinabi niya sa akin na ready na raw siyang makipag-meet. Kapag naman tatawag siya, Mama Mia, ay agad-agad kong pinapatay yung cellphone ko. Then nililipat ko ang SIM card ko. Iyak ako ng iyak nung mga panahon na yon. Napakasakit, Mama Mia. Gustong gusto kong i-confront siya pero wala akong lakas. Natatakot ako na baka iwan niya ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang matanggap ang sarili ko lalo't dalawang lalaki nang dumaan sa katawan ko. Yun ang pumasok sa utak ko noon, Mama Mia. Kung hindi ako magawang tanggapin ang buong buo ni John, paano pa kaya ang mga susunod na lalaki sa buhay ko? By the way, hindi ko in-explain sa kanya ang ginawang kababuyan sa akin ni Jello. Hindi ko kasi gustong sabihin sa kanya, Mama Mia, ang nakaraan ko. At hindi rin naman siya nagtanong. Inisip ko noon kapag nagtanong siya ay i-open up ko sa kanya ang lahat pero parang wala siyang interes sa bagay na yon. Lumipas pa ang ilang mga buwan, same routine pa rin kami. Sanay na ako. Then may one time na magkasama kaming naligo sa dagat, Mama Mia, February 2007 at kasama namin ang aking mga kaibigan. Masayang masaya ako that time kasi sweet na sweet si John sa akin. Mas lalong lumaki ang pag-asa kong babalik kami sa dati. Gagala kami, pagkatapos mag-aaway, syempre meron namang mga misunderstandings pero napifix din naman namin. May 1, 2007, may company outing sila and expected ko na dadalhin niya ako, Mama Mia. Kasi nga, nung mga panahon na yon ay talagang expected ko na mahal niya ako. So nag-expect akong isasama niya ako. The day before the outing ay inintay ko siya na sunduin niya ako pero nag-message siya sa akin. Sorry, hindi kita masusundo kasi maaga pa ang outing namin bukas. Ha? Ano?
bakit hindi mo ako isasama sa outing niyo? Akala ko ba ako ang isasama mo kasi yung kaibigan ko na naging girlfriend din ng kaibigan mo, siya naman ang isasama kasi kasama raw ang pamilya o mahal sa buhay. Hindi kasi ako nagpaalam na isasama kita. Akala ko kasi may lakad din kayo sa company ninyo. Mama Mia, medyo nasaktan ako noon. Sabi niya, puno na rin daw ang slots at wala na rin daw budget. Sabi ko naman, pwede naman akong magdagdag dun sa budget. Pero wag na lang daw, sabi niya. Umiyak ako ng umiyak, nasaktan ako dahil pakiramdam ko ay kinakahiyan niya ako. Pero hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Nilagay ko na lang sa puso ko ang sakit na nararamdaman ko. Kaya ayun, pumunta siya sa outing nila. Walang message o text galing sa kanya the whole day. Kahit pa nga nung papunta pa lang sila sa isla ay wala siyang update. Isla na parte ng Bohol ang pinuntahan nila, Mama Mia. Sabi niya at sabi ng mga kaibigan ko ay maganda daw doon. Tapos marami raw daw talaga doong mga magagandang babae din. It was last week of May. Nandun kami sa boarding house niya at nag-aaway kami dahil nag-open up ako sa kanya noon tungkol doon sa hindi niya pagsama sa akin sa kanilang outing. Galit na galit siya, Mama Mia. Sabi niya hindi rin naman daw siya nagsisinungaling at hindi daw talaga siya nanloloko sa akin. Sabi niya, yung babaeng pinagseselosan ko sa opisina nila ay baguhan lang daw yon at tinutukso-tukso sa kanya ng kaniyang mga kasama. Lumaki ang away namin tapos bigla siyang nagsabing mag-cool off na lang daw kami dahil pagod na siya sa akin. Around 6 p.m. Mama Mia, nagre-ready na sana ako noon. Nauuwi na ng boarding house nung nag-away kaming dalawa. Kaya imbes na ihatid niya ako, sinabihan niya akong umuwi na lang daw ako mag-isa dahil cool off na daw kami. Iyak ako ng iyak, hindi ako papayag sa cool off na yon. Nagmakaawa ako sa kanya pero hindi siya nakinig. Napakasakit, Mama Mia. Lumabas ako, akala ko susundan niya ako pero hindi. So bumalik akong mag-isa sa boarding house at umiiyak pa rin. Mama Mia, hindi ko natiis at bumalik ako ulit sa boarding house niya. Nag-message ako sa kanya na nandun ako sa labas. Napakatagal niyang lumabas. Mga halos 2 oras nun, Mama Mia. Halos madaling araw na noon nung siguro ay naawa siya sa akin sa wakas dahil nakaupo lang ako dun sa labas ng boarding house niya at hindi pa ako kumakain. Pumasok ka dito, sabi niya. Hihiwalayan mo ko? Siguro hindi ko kakayanin dyan. Siguro kikitlin ko ang sarili kong buhay, sabi ko habang umiiyak. Hindi siya sumagot, then sabi niya, tumahimik daw ako. Ilang oras, Mama Mia, ay natulog ako. Dahil kailangan ko pang umuwi ng boarding house kasi nga meron akong duty ng 7 a.m. since Monday yon. At dahil nga dun sa pag-iyak ko at pagsabi ko sa kanya na kikitlin ko ang sarili kong buhay ay hindi natuloy ang aming paghihiwalay. Bumalik kami sa dati pero naramdaman kong mas lalo pa siyang lumalayo sa akin. Same routine pa rin kami, Mama Mia. Same routine pa rin ako. Lahat ng sweldo ko napupunta sa probinsya. Nagkikita kaming dalawa at naman ay gumagala. Pero hindi na kami masyadong nagtitext at nasanay na lang din ako. Naging kontento na lang ako at sinabi kong sa sarili kong maging masaya na lang dahil kahit pa ganon ay kasama ko pa rin si John at bahagi pa rin siya ng buhay ko. Until nalaman ng papa ko na pumupunta ako sa boarding house ng boyfriend ko kapag weekend. So ayun, sinundo ako ng papa ko sa Cebu. Binisita niya ako para tignan at i-check ang kalagayan ko. Kaya ayun, Mama Mia, pinapunta si John dun sa bahay ng ate ko. Sabi niya, kay Papa na hindi raw siya aatras kung anuman ang maganap sa aming dalawa o kung anuman ang maging resulta sa aming ginagawa.
Hindi ako sure noon kung sincere ba siya sa mga sinasabi niya o natakot lang siya kay Papa at sa mga kapatid ko, lalo na't andun din ang kuya ko, Mama Mia. Hindi ko sure if heartfelt ba talaga yung mga pinagsasasabi niyang paninindigan niya ako kahit na anong mangyari. Pero masaya ako dahil hinarap niya ang papa ko. May choice naman siyang huwag pumunta doon pero pumunta pa rin siya. Patuloy ang aming relasyon pero hindi na ganun kasaya. Napakadali lang naming dalawang mag-away, Mama Mia, hindi katulad dati na napakapasensyoso niya. Hindi ko na maintindihan ang kanyang pagiging tahimik na para bang nabuboard na siya sa relasyon naming dalawa. July 2007, delayed ako sa aking monthly period pero inantay ko pa rin ang August bago ako nag-pregnancy test kit. 2 buwan na akong delayed if ever. Pero feel ko na talaga noon, Mama Mia, kahit hindi pa ako nag-pregnancy test kit, na buntis na ako. Kaya ayun, nalaman kong ang buntis ako. So pinalam ko sa kanya. Wala lang naman sa kanya. Nakita akong masaya siya, Mama Mia. Pero napakatahimik pa rin niya lagi. Hanggang sa nagdesisyon kaming dalawa ni John na magsama na sa iisang bubong. Dito, Mama Mia, nung nagsama na kami ay panay away na kami. Hindi kami nagkakaintindihan sa kahit maliliit na bagay. Kapag naman nag-aaway kami at lumalaki ang away na yun, ay lagi niyang sinasabi sa akin na maghiwalay na kami at pinapalayas niya ako. Ako naman dahil natatakot ako lalo na't buntis na ako ay lagi akong nagpapakumbaba at iiyak pagkatapos ay kakalma. Tapos magiging okay ulit kami. Pero Mama Mia, nung nalaman nga niyang buntis ako ay inaalagaan naman din niya ako. Hindi na niya ako masyado pang inaaway. Hindi na rin siya nananakit ng pisikal. Mama Mia. Nakalimutan ko palang banggitin na sinasaktan niya ako ng pisikal sa tuwing nag-aaway kami. Pero kahit na ganun, naramdaman ko pa rin na parang hindi naman ako ang inaalagaan niya kundi yung bata sa tiyan ko. Parang kulang lang ang pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang mga importanteng okasyon ng aming pagsasama, tulad ng aming anniversary at birthday. Hindi talaga niya ako ginigreet kahit nga Valentine's Day, Mama Mia. Para akong hindi nag-e-exist. Gabi-gabi akong umiiyak kapag patulog na ako. Hindi nga niya ako niyayakap eh. Hindi nga lang niya ako inaaway, hindi niya ako sinasaktan ng pisikal pero yung mga yakap na ganon, wala na. Tinatalikuran na lang niya ako. May time, Mama Mia, na ginagalaw pa rin naman niya ako sexually, which is normal naman sa mga mag-couple, di ba? Pero hindi talaga matatawag na love-making yun. Hindi nga siya nag-I love you sa akin sa tuwing may mangyayari sa amin. May one time na umuwi ako ng Bohol at 1 week ako noon bago ako bumalik. Pero naramdaman kong hindi niya ako na-miss. Hindi nga niya ako tinext habang nandun ako, Mama Mia. Umiiyak ako dahil sa panaginip ko, Mama Mia, sana pareho kami ng nararamdaman. Sana pareho naming minamahal ng sobra ang isa't isa. Pero dahil nga martyr ako, natatakot akong mawala siya, ay tinanggap ko na lang ang kanyang pagtrato sa akin. Hanggang sa nagtanong ang mga magulang ko kung wala ba raw kaming planong magpakasal ni John na buntis naman daw na ako. So sinet namin ang date. Pero ang aming usapan ay tsaka na lamang kapag tapos na akong manganak kasi mahirap bumiyahe, Mama Mia. Kasi sa Bohol pa po ang seminar at balikan dahil may trabaho pa rin naman ako. So ayun, patuloy kami sa aming buhay. Nagtatrabaho pa rin ako kasi nga regular naman ako dun sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko at nilagay nila ako sa day shift lagi. March 2008 nung nanganak ako ng isang healthy baby boy. Grabe, masayang masaya ako, Mama Mia. Masayang masaya akong lumabas na ang anak namin sa pag-asang baka itong anak na ito ang magdugtong ulit sa mga puso naming dalawa ni John. Masaya si John bilang papa. Okay siya, responsable at tinutulungan niya ako na gumising madaling araw para sa bata. Okay naman ang kanyang ugali bilang ama, wala akong problema. Ang akin lang talaga ay malayong-malayo ang loob niya sa akin. Konting kibot ay away agad.
Hanggang sa nasanay na lang ako na laging ganon, walang pagbabago. Ang importante sa akin ay hindi na niya ulit ako sinaktan ng pisikal. June 2008, itinakda ang aming kasal. Sa Bohol kami nagpakasal, Mama Mia. Yung kanyang mga magulang lang at ilang naming mga kamag-anak ang pumunta. So before the kasal ay hindi ko po talaga maintindihan ang aking nararamdaman. Tinatanong ko noon ang sarili ko, tama ba ito? Eto na ba talaga ito? Inoobserbahan ko lang siya kung may gagawin ba siya o kung ano hanggat hindi pa kami nakakasal, pero wala naman siyang complain, Mama Mia. Hanggang sa dumating nga ang araw ng kasal naming dalawa ni Jan. Pagkatapos ng kasal ay naging normal ulit ang lahat. Para bang ang kasal na yon ay isang araw lang talaga. Balik kami sa Cebu after ng aming kasal. Yung anak namin ay meron pong tagabantay, Mama Mia, yung katabi lang namin sa boarding house since pareho naman kaming dalawa ni Jan na may trabaho. Pero napakagastos talaga. Lalo kaming nahirapan noon dahil nga ginagatas o formula milk na namin ang aming anak. Etong si Jan, Mama Mia, ay talagang napakamahiyain. Kahit wala na kaming kinakain ay hindi talaga siya umuutang o mangungutang sa kaniyang mga kakilala o kaibigan dahil nga nakakahiya raw. Kaya akin lahat ang diskarte para lang makasurvive ang aming pamilya. Mas lumaki naman ng konti ang sweldo ko, Mama Mia, kasi mas malaki naman ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. How many times, Mama Mia, kung saan-saan ako lumalapit para lang makahiram ng pera, pambili ng mga pangangailangan ng anak namin. Etong si Jan ay wala lang talaga, as in, tahimik lang siya, trabaho lang. Tapos sasabihin niya sa akin, ano pa ba raw ang kailangan ko sa kanya, yung sweldo niya ay binibigay naman niya sa akin. Mama Mia, ang totoo, pumapasok ako ng trabaho na pamasahe lang ang dala ko. Tapos pagdating ko doon ay hahanap naman ako ng pamasahe pa uwi, pambili ng pagkain, ganon. Feeling ko talaga paminsan-minsan ako lang talaga ang gumagawa ng effort para sa aming pamilya. At nakakapagod din yun, Mama Mia, kaya inaaway ko siya. Kasi napakawala niyang diskarte, lalaki siya. Ikaw naman ang gusto nito, di ba? Ikaw ang may gusto nito. Kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Ngayon din. Yan ang lagi niyang pinapanlaban sa akin sa tuwing inaaway ko siya sa pagiging tamad niyang dumiskarte sa buhay. Iiyak na lang ako. As in, mag-uumaga talaga akong umiiyak nun, Mama Mia. Dahil yun lang lagi ang panlaban niya, tapos tumitiklop na ako. January 2010, nagdesisyon kami na dapat may isa sa amin na tumigil sa pagtatrabaho dahil mahal na ang gatas ng bata, tapos mahal pa ang bayad sa tagabantay. Useless din na dalawa kaming nagtatrabaho, yung sweldo ng isa ay kulang pa sa pambayad ng tagabantay at ng kung ano-ano ang pangangailangan ng baby. Supposedly siya dapat ang tumigil kasi plano namin, Mama Mia, na babalik na lang siya sa pagtatrabaho kapag malaki na ang bata. Siya naman ang nasa mas maliit na kumpanya, sayang yung benefits ko if ako ang titigil. Imbis na handa na siyang mag-resign noon, Mama Mia, ay hindi siya tumuloy. Plano kasi namin noon, Mama Mia, na kapag nag-resign na siya ay lumipat kami ng boarding house, yung malapit lang talaga sa pinagtatrabahuan ko para maglalakad na lang ako para tipid pamasahe. Pero dahil nga nabago ang kanyang isip, ako na lang ang nag-resign. Hindi naman kasi pwedeng dalawa kaming patuloy na magtatrabaho. Nung nag-resign ako ay lalo pa kaming nag-away dalawa. Kasi paminsan-minsan 8 hours lang yung duty nila. Kaya naman, mas lalong naging mahirap ang aming buhay. After ng mag-duty niya ay pupunta pa siya dun sa kanyang mga barkada at nakikipaglaro ng volleyball dahil may volleyball court naman doon sa kanilang trabaho. Pakiramdam ko noon ay ako lang nahihirapan. Siya pagkatapos ng trabaho ay nag-e-enjoy pa kasama ang kaniyang mga kaibigan. Paminsan-minsan ay umiinom pa siya kahit hindi na namin kaya. Pero inintindi ko siya, Mama Mia. Inintindi kong napapagod din siyang magtrabaho.
At dahil may mga outings ang company nila, ay pumupunta pa rin siya doon pero kailanman ay hindi niya ako sinasama. Pati na sa mga party or events nila, hindi niya ako pinapasama. Naiinggit ako sa ibang asawa ng kaniyang mga kasamahan dahil dinadala sila ng kanilang mga asawa dun sa kanilang Christmas party o Christmas events o company events. Mayroon kasi siyang mga kasamahan na malapit lang sa amin nagre-rent, Mama Mia, kaya alam kong sinasama ng kanilang mga asawa ang mga ito doon. One time, bumili ako ng tindahan. Sakto naman na palabas na siya noon ng trabaho. Wala akong planong abangan siya pero pagkatapos kong bumili sa tindahan, Mama Mia, ay nakita kong papalapit na siya kaya inantay ko na lang siya. Nagalit siya pagdating namin sa bahay. Bakit ko raw siya sinundan at bakit ko raw siya inabangan sa labas? Kinakahiya niya ako. Ramdam na ramdam ko yon. Pero okay lang. Tumutulo na lang ang luha ko at iniintindi ko siya. 2012 nung nagdesisyon kaming umuwi ng Bohol kasama ang anak ko kasi gusto ko, Mama Mia, na mag-aral kahit vocational course lang. So nag-aral ako ng computer hardware servicings ng ilang buwan kasi plano ko noon na mag-apply ng call center kapag bumalik na ako ng Cebu. Dinala ko ang anak ko para walang iisipin si John at magtatrabaho lamang siya dun sa Cebu. Habang nasa Bohol kami ay tumatawag ako sa kanya pero paminsan-minsan lang. Siya naman, Mama Mia, ay nagte-text lang sa akin kapag may importante siyang kailangan o kapag oras na ng pagpapadala niya ng pera. Hindi siya masyadong tumatawag o nagte-text man lang sa akin. Hindi ko na lang yun masyadong pinansin para hindi na lang din masaktan ng sobra ang puso ko. Nung nandun ako sa Bohol, Mama Mia, feeling ko ay binata si John dun sa Cebu. Nalaman ko na lang ang mga pinaggagawa niya nung bumalik na ako. May ka-flirt at fling-fling pala siyang babae tapos kasama niya ito na gumala sa kung saan-saan at tumagay. Habang ako ay nasa Bohol ay na wrong send pa talaga siya sa akin. Babae yung ka-text niya kasi ma'am yung tawag niya. Only to find out, Mama Mia, kasamahan niya pala yon sa opisina, accounting nila. Nag-aalala daw siya dahil yung babae ay nadisgrasya daw dun sa volleyball. Grabe yung away namin noon dahil sa sobrang selos na naramdaman ko. Pagod na ako. As in, masakit na ang puso ko. Kaya ayun, Mama Mia, dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ko sa relasyon naming dalawa ni John ay nakapagdesisyon akong tapusin na lang ang lahat. Pagbalik namin ng Cebu after ilang buwan ay hindi ako umuwi dun sa boarding house. Yung anak ko ay iniwan ko kina mama dun sa Bohol. Plano ko nang makipaghiwalay sa kanya dahil pagod na rin talaga ako sa sitwasyon namin. Oo, mahal ko siya, Mama Mia. Mahal na mahal. Pero hindi pala laging nangingibabaw ang pagmamahal, lalo na kung lagi ka nalang inaabuso. Hindi pa niya alam noon na nakauwi na ako ng Cebu. Pero nung tumawag siya sa akin ay nalaman na rin niya. So ayun, pumunta siya dun sa ate ko. Sabi niya ayusin daw namin ang lahat dahil kawawa yung bata. At first, ayoko sana siyang pakinggan. Pero 3 beses din siyang nagpabalik-balik doon para sunduin ako. So ayun, binigyan ko ulit siya ng chance. Naging okay ulit kami. Natanggap ako sa trabaho sa call center sa may IT park. Until kinuha na namin yung bata, Mama Mia. Naging okay na rin yung takbo ng relasyon namin compared noon. Nag-aaway pa rin kami pero pinanghahawakan ko ng ang sinabi niyang ayaw niyang maghiwalay kaming dalawa. So naging masaya ako, Mama Mia. And then may isang pagkakataon na umiiyak ako. Sabi niya, makikipag-usap daw siya sa akin dahil nasasaktan daw siya. Naawa daw siya sa akin, Mama Mia. At kung pwede lang daw naturuan niya ang kanyang puso, ay matagal na raw niya itong tinuruan na mahalin ako. Every time daw na iniisip niyang nasasaktan ako sa ginagawa niya ay nasasaktan din daw siya.
Alam mo ba, Mama Mia, every time na nakakakita ako ng post ng mga friends ko tungkol sa kanilang kasal ay tumutulo ang luha sa mga mata ko. Nakakainggit sila dahil halatang-halatang masayang-masaya sila habang kinakasal. Dream na dream ko talaga noon ang magandang kasal kasama ng lalaking mahal na mahal ko. Napakasakit para sa akin lahat pero kinakaya ko dahil alam ko at sinabi na niya mismo na kulang ang pagmamahal niya sa akin. Ayaw ko lang talagang mawalan ng papa ang anak ko, Mama Mia. Gusto ko buong buo pa rin kami ng pamilya ko. Etong si John pala, nakalimutan kong sabihin na may kaya pala sila sa buhay compared sa amin. Kaya siguro nahihiya siyang mangutang at nang kung ano. Maarte siya, Mama Mia, habang ako ay simple lang naman. Binibilhan ko siya lagi ng mga gamit kasi may trabaho siya. Lagi kong pinaplansya yung uniform niya. Sir na sir ang dating niya sa akin at ako naman ay para niyang kasambahay o yaya kumbaga. Pero okay lang sa akin, yun naman ang paraan ko para ipakita ko sa kanya ang aking pagmamahal. Ilang buwan ang lumipas ng pagtatrabaho ko ng call center nung nagdesisyon akong mag-resign. Kasi nag-offer sa akin ng ate ko, Mama Mia, na magnegosyo raw kami, magpatakbo kami ng pera. Siya ang magpupuhunan. Grinab ko yung chance na yon na makapagnegosyo dahil nakakapagod din ang trabaho sa BPO lalo na kapag night shift lagi kasi yun ang account ko, 11 PM to 9 AM ang aking shift. Tapos outbound pa, Mama Mia. Napakahirap para sa aking matulog pag uwi ko ng bahay dahil nga masyadong maliwanag na ang paligid. Everything went smoothly sa aming pinapatakbong pera. In fact, ay medyo nakapag-save din kami. Hindi kami tulad ng dati yung sitwasyon namin. Medyo maluwag-luwag na ngayon kumbaga. Nagkapagpatayo na rin kami ng aming bahay pero yung lote ay nirerentahan lamang namin dahil hindi namin talaga alam kung sino talaga ang tunay na may-ari ng loteng yon. Pero after 3 years ay tinapos na rin namin ang negosyo namin kasi natatakot na rin ako. Mainit na mainit kasi ang pera nung mga panahon na yon. At lalong pa, merong ibang kapag sinisingil mo ay nagmamatigas at sila pang nagagalit. Kaya ayun, nag-focus na lang ako sa anak ko kasi nga nag-aaral na rin naman siya nung mga panahon na yon. November 2016, nagdesisyon kaming mag-abroad ako, Mama Mia. March 2017, nung nakalipad ako. 2 years ang kontrata ko as a domestic helper. Hindi ganun kadali ang lahat. Grabe, sobrang nakakabaliw yung pagka-miss mo ng pamilya mo. Nung hindi pa po ako lumilipad, Mama Mia, ay mayroon pong OWA seminar sa amin. Doon tinakal ang mga topic like ang reality sa abroad. Mostly sa mga may asawa, kapag umuwi ay wala na. May mga anak din na lumalayo ang loob sa kanilang mga magulang na nag-a-abroad. And worst ay napapariwara pa. Kaya hinanda namin ang lahat. Inayos muna namin ang lahat, pati na ang aming sarili bago bumuo ng desisyon na magpakalayo-layo. Hindi po madali sa abroad, Mama Mia. Nung pagdating ko ng Hong Kong, dun ko talaga naramdaman ang labis na pagka-miss ko kay John at lalong-lalo na sa anak ko. Sobrang boredom na hindi mo maintindihan, homesick kung homesick. Masakit ang realidad, Mama Mia. Masakit ang realidad na iniisip ko na pwedeng pagbalik ko ng Pilipinas ay wala na akong pamilyang babalikan. Swerte lang din naman ako dahil nagkaroon ako ng amo na tinatrato akong parang pamilya nila. Mabait sila at okay din naman ang sweldo. Ilang buwan, Mama Mia, ay dinagdagan pa nila ang sweldo ko. Pero talagang hindi po maiiwasan ang takot at pangamba lalo na kapag malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. At first ay okay pa ang communication naming dalawa ng asawa kong si John. Nagvi-video call pa kami lalo pa kapag day off ko. November 2017, 8 months pa lang ako noon sa Hong Kong. Umuwi ako ng Pilipinas dahil nagbabakasyon noon ang mga amo ko sa Japan. Pinayagan nila akong umuwi at sila pa talagang bumili ng ticket ko. 9 days lang ako, Mama Mia. Pagbalik ko sa Hong Kong, ilang araw, dun po nagbago ang lahat. Hindi na ako halos i-chat pa ni John. Paminsan-minsan na lang siyang tumatawag sa akin at kapag ako ang tumatawag ay hindi po siya sumasagot. Away na lang kami ng away. Then if mag-aaway kami,
ay lalo siyang hindi sumasagot sa video call ko. Busy siya lagi, Mama Mia. Masakit na masakit sa part ko na galing pa nga akong bakasyon at nagkita pa nga kami. Pero pagbalik ko ay parang walang nangyari. In short, umaatake na naman ang homesick ko. Katulad ng una kong pag-alis ng Pilipinas. Grabe talaga, sobra-sobrang sakit na nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Maaapektuhan ka talaga kahit ayaw mo at halatang halata talaga na may changes mula kay John, Mama Mia. Hindi na ako mapakali noon. Pero every time na magka-video call kami ay hindi ko po mapag-usapan ang ganong napapansin ko sa kanya. Umiiwas na lang ako sa away. Patuloy pa rin ako sa aking paghahanap buhay at pagsisikap sa Hong Kong kahit pa meron akong nararamdamang changes mula kay John. Iniisip ko na lang ang anak ko na nag-aantay sa akin. Nag-focus ako dun sa trabaho ko. And then holiday, Mama Mia, hindi talaga ako lumalabas kasi nagsisave ako. Kasi ayaw ko nang mag-renew ng iba pang kontrata kapag natapos na ang 2 years ko. Sabi ko, magtatayo na lang ako ng maliit na negosyo sa Pilipinas kapag natapos na ang aking kontrata. December after Christmas party nila ay may nakita akong video na parang may program sa company nila, Mama Mia, at may presentation. Then may mga babaeng kasama. Hindi pamilyar sa akin. Yung ibang mga kasama niya sa opisina, Mama Mia, ay kakilala ko since friends ko na sila sa Facebook. At alam kong mga bago ang mga babaeng yon. Nakita ko sa last part ng presentation na may pahugot line siya dun sa babae. Hindi ko talaga malilimutan ang hugot line na yon kahit sa tagal pa ng panahong lumipas. Bangko ka ba? Bangko ka ba? Tanong ni Jan dun sa babae. Bakit? Sagot naman nung babae. Kasi habang tumatagal, lalong lumalaki ang interes ko sa'yo. Tapos naghiyawan ang lahat, Mama Mia. Narinig ko pang may sumigaw na yan. Wala naman dito yung asawa mo. At sumigaw pa talaga na parang kinikilig silang lahat. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Grabing selos noon ang naramdaman ko dahil napakarami ding mga pictures na pinost. Kahit hindi siya nakatag, Mama Mia, ay nakikita ko yun kasi nga friends ko, yung iba niyang mga kasamahan sa trabaho dun sa Facebook. Tapos dun sa picture na yun ay masaya siya, Mama Mia. Wala yun sa sayang nararamdaman niya kapag kami ang kanyang kasama. Nako, eto na naman tayo dyan sa mga katrabahong mga konsentidor. Ano? Nako naman, nakakagalit. Yung may mga love team daw sa trabaho. Alam nyo ba yon? Yung dapat daw yung mga jowa o asawa nyo, bantayan nyo. Baka may love team na yan sa trabaho. Kaya eager na eager at gigil na gigil magtrabaho. Charot lang. Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bukas, atin pong dudugtungan ng kwento ni Ayla. Nako, alam kong medyo na-hurt kayo dahil maraming makaka-relate sa kanyang kwento. Huwag nyo nang patagalin pa't mag-subscribe na rin kayo at mag-click ng notification bell para lagi kayong na-update. Maraming salamat. Ako pong muli ang inyong Mama Mia at magandang araw po sa inyong lahat.